ba to? Kasi ako sobrang swerte kasi dito lang talaga sa harap ng bahay namin to nakukuha. Literal na kapag low tide para kang nag-grocery pero libre. Nang una nga akala ko normal lang to sa lahat, tapos nung lumaki na ako, saka ko na-realize na hindi pala lahat may ganitong privilege. Kaya every time na may makukuha kami, excited talaga ako. Ang challenge lang dito kasi is hindi yung pagluluto yung pagkuha. Bago nyo isipin na madali lang to, hindi po. Hindi siya libre sa effort. Akala kasi ng iba, pupunta ka lang sa dagat, tapos ang dami mo nang maiuuwi. Hindi ganun, tiyagaan talaga. Kailangan mo maglakad sa batong part ng dagat. Minsan sobrang init ng araw, minsan madulas pa yung mga bato, tapos nakayuko ka pa. Kailangan mo ring tingnan isa-isa kung alin yung may laman at alin yung sulit kunin. Parang treasure hunting talaga siya, as in. Minsan nakala mo jackpot ka na, pagtingin mo maliit pala, tapos minsan naman may nakita kang malaki. Ang hirap namang tanggalin sa bato, kaya medyo cardio workout na rin siya. Pero kapag napuno mo naman yung lalagyan mo ng ganito, ay ibang-ibang saya talaga. Yung pagod mo habang naghahanap, biglang nawawala. Kasi alam mo may masarap na ulam mamaya. Curious lang ako, sa inyo ba anong tawag dito? Kasi alam ko iba-ibang tawag dito, depende sa lugar At paano niyo siya niluluto? Kami kasi gusto namin yung simple lang, pakukuluan lang, o kaya lagyan lang ng konting ricado para malasahan talaga yung natural na alat at tamis ng laman. Minsan ginagataan ko rin ganun. At alam nyo ba, ang mahal nito kapag bibilhin nyo sa palengke o seafood market. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit mahal ang presyo. Kasi sabi ko nga, hindi talaga siya madaling kunin. As in, tiyagaan, oras at effort talaga ang puhunan. Hindi ka lang basta pupunta sa dagat tapos uuwi kang may ganito kadami. Minsan naabutin ka pa ng ilang oras kakahanap ng malalaki at sulit kunin. Kaya saludo talaga ako sa mga taong ito ang hanap buhay. Kasi hindi biro ang pagod nila para lang may maibenta sa palengke.